Buo na raw ang pasya ng San Miguel Beermen na i-trade si Chris Miller, si Chris Rosales at isang first round draft pick sa Converge Fiberxers para kay Alex Stockton. Na si Stockton daw ang gusto ng SMB na maging bagong point guard nila. Naghahanap ngayon ng solusyon dito si Coach Leo Austria dito sa kakulangan sa lineup nila habang iniintay pa nilang makarecover si Chris Ross. Meron ding mga lumalabas na balita na dahil 1-4 na ang record ng Converge at malamang ito yung maging 1-5 kung matatalo sila sa Rain or Shine Elasto Painters, baka ang maging sitwasyon dyan ay mapilitan na at mag-agree na itong si Coach Delta Pineda na i-trade na sa wakas itong si Alex Stockton. Kung sakaling ma-trade nga nila itong si Stockton, wala namang magugulat dito dahil matagal na itong nababalita. Kung makuha ng San Miguel Beach si Stockton, regardless no, kung si Miller o si Chris Rosales o si Jeron Teng ang kapalit, posible na mas maging maganda ito para sa San Miguel. Kung napapanood ninyo yung laro ni Alex Stockton, ang maganda kasi dito, pwede itong maging point guard, pero pwede rin ito na maging scoring guard o kaya ay maging small forward. So magagamit siya sa iba't ibang posisyon ni Coach Leo Austria. Ang isa pa no, dito sa San Miguel, itong si Coach Alex Stockton, hindi niya kinakailangan umiscore ng napakaraming puntos dahil kayang-kaya nito na maging isang mahusay na defensive player. Bago nga pumasok sa PBA itong si Stockton, kilala yan bilang isang defensive player sa college, pero dito sa PBA, naging isa siya talagang scoring threat, no? So parang yan ngayon yung kinalalabasan dito nitong lineup ng Converge Fiberxers at yan din ang dahilan kung bakit nga yan ang magiging maganda para dito sa kombinasyon ngayon ng San Miguel yung makuha nila si Alex Stockton. At sa tingin ko magiging okay to para sa Beermen dahil yung laro ni Stockton na very physical, babagayan na gamitin lalo na kung kasabay niya itong si Jericho Cruz at pati na rin itong si Don Troliano kaya malakas tong SMB niyan. Ang Macau Black Knights daw ngayon ay nag-iisip kung kukuha sila ng bagong import. 0-5 na ang record ng Macau at mukhang hirap na hirap talaga sila dahil yung masusunod nilang games ay hindi pa magiging madali. Kaya nga sa tingin ko itong Macau ay huwag na tayong magulat kung subukan nilang kumuha ng isa pang import. Dahil kitang-kita naman kung paano sila nag-i-struggle kahit sino pa yung makalaban nilang mga PBA teams. Sa totoo lang, maraming mga fans ang disappointed dito sa Macau dahil akala nila nung dumating itong Macau Black Knights, magiging para tong yung Bay Area Dragons na grabe, umabot pa ng finals. Ang problema kasi itong Macau, hindi sila nagpalit ng import. Actually, dalawang imports ang pinrovide ng PBA sa kanila. Pwede silang kumuha ng dalawa itong Macau, si Tony Mitchell at si Sam Degara. Ang problema lang itong si Degara nakakuha ng isang magandang offer mula sa Taiwan Basketball League, so doon siya naglaro. Ito namang Macau, hindi kumuha ng kapalit para dito kay Degara at itong si Tony Mitchell, parang mukhang wala daw sa kondisyon. Kaya yan ngayon ang naging problema. Itong Macau Black Knights at yan ang dahilan kung ba't sila nag-i-struggle, no? Dahil wala itong si Degara at wala namang ibang big man na available dito sa Macau, ay talagang nahihirapan silang maglaro. Ibig sabihin, mas malaki yung mga local teams natin dahil nagkataon pa na unlimited height yung mga import. Kaya nga ito ngayon ang problema nitong Macau Black Knights. Wala silang big man na kinuhang import at yung mga local players nila na ginagamit ay hindi naman ay undersized para doon sa mga position nila kaya sila natatalo palagi. At yan ang dahilan kung bakit sila nag-i-struggle. Sa ngayon, itong Macau, kinakailangan siguro na humanap ng ibang mga players na pwedeng makuha. Pero most importantly, yung import talaga dapat kumuha sila ng isang mas malaki na pwede na magamit nila bilang isang center para naman kahit papano maging competitive itong line-up naman nila.